Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father Efren. Sa ating ika-anim na gabi ng pagnunobena, tampok ngayon ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Siguro naman lahat tayo nakaranas ng kiligin. Either na nakakita ka ng isang taong importante na hinahangaan mo tulad ng artista, o yung crush mo, o yung taong mahal na mahal mo, para kang nakukuryente, bumibilis kuminsan ang tibok ng ating puso, may nangyayaring di natin maintindihan kapag nakikita natin siya at nakakadaupalad. At ito'y normal mga kapatid sapagkat kapag pag-ibig ang nagdala sa atin sa kapwa pag-ibig, talagang merong mutual na kilig tayong mararamdaman. Tayo nga kung minsan nanonood lang ng TV, kinikilig na tayo sa mga napapanood natin. Telenovela, ang Santo Papa, o sino pa man ay iniidolo natin ng mga tao. At ito mga kapatid, ang senaryo sa mabuting balita. Kilig na kilig itong si Elizabeth pagdating at pagkrapos batiin siya ng kanyang pinsan na si Maria. Dahil sila'y pinagtagpo sa wakas, dalawang babaeng nagdadalang tao sa likod ng mga misteryo at hiwaga na kaloob ng Diyos. Kinilig si Elizabeth sapagkat sumakanya ang Espiritu Santo at maging ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay nagtatalon sa tuwa. Kinilig din dahil nakita ng batang ito kahit nasa tiyan pa kung sino ang nasa tiyan na dumating na si Maria. Kaya ito mga kapatid ay pagtatagpo ng pag-ibig ng Diyos sa dalawang babaeng hinirang at pinagpala ng Panginoon. Kapwa manganganak at kapwa sila pinagpala dahil may mga papel na gagampanan. Ang isa'y tagapaghanda, ang isa'y tagapagligtas. Kung kaya ito ay bunsod ng pag-ibig na kaloob ng Espiritu. Si Maria sa kanyang panig ay talagang ang nagbunsod sa kanya upang pumunta doon ay ang pag-ibig ng Diyos at dahil niya nais niya itong patunayan sa pagtigil doon kina Elizabeth upang mapaglingkuran ito sa kanyang katandaan at panganganak. Samantala na nagbunsod naman kay Elizabeth upang sabihin niya, pinagpala ka sa babaeng lahat. Mapalad ka sapagkat naniwala ka sa sinabi sa iyo ng Panginoon. Ang Espiritu rin ang naging daan upang kilanlin ito. At kung paanong ito'y totoo mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos talaga ay siyang nag-uugnay, nagdudugtong at nagbubuklod sa ating mga tao. At tayo ay kapag nasa loob ng sirkulo ng pag-ibig na ito, ipapadama din natin sa ating kapwa gaano man kalayo siya sa atin ang pag-ibig na ito. Gagawa din tayo ng paraan. At ngayong mga nasa kasukdulan na halos tayo ng mga paghahanda, dahil ilang araw na lang ang Kapaskuhan, marami ng mga tao nakikipag-reunion. Mga pamilya na matagal nang di nagkikita, mga nasa abroad na nagsisiuwi dito sa Pilipinas. At kung meron naman sa gabing ito na bagong dating galing sa abroad upang makipagkaisa sa kanilang mga pamilya at kaanak dito, welcome po sa ating pagdiriwang. Yung iba naman, umaalis dahil nandoon ang kanilang mga anak at pamilya sa ibang bansa. Marami na nagsiuwi sa probinsya
at patuloy ang pagdaloy ng tao, punong-puno ang mga paliparan, mga bus, at lahat ng mga sasakyan, pandagat man o panghimpapawid. Dahil napakasarap isipin na tayo ay nakikipagkaisa sa diwa ng pag-ibig na ito. At masaya tayong lahat tuwing ganito, lalo na kapag buo ang pamilya na nagkakasundo-sundo. Napakasaya na mga reunion. Maging ako, uuwi din ako sa amin sa Bicol pagkatapos ng Pasko dahil meron din kaming family reunion. Pero before New Year, nandito na rin ako. Ganun pa man mga kapatid, huwag nating kakalimutan na sa kabila ng ating pagsasaya sa Kapaskuhan, sana'y huwag naman nating makalimutan kung sino ang nasa sentro ng ating mga ginagawang pagdiriwang, paghahanda at pagsasaya. Siyempre, si Jesucristo, dahil siya ang dumalaw sa atin. Daladala siya ng kanyang ina, kaya ganun na lamang ang pagkapuspos ng galak ng kanyang pinsan sa pagdating ni Maria. Ang kanyang batis, sino naman ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Very outright acknowledgement nitong si Elizabeth na yung nasa sinapupunan ni Maria ay ang Panginoon at siya'y masayang-masaya dahil dinalaw siya ng ina ng Panginoon. Talagang nakilala niya kung sino nasa sinapupunan ito dahil sa Espiritu. Mga kapatid, sabi ko nga, ang nagbubuklod at nagbubuo sa atin ay ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang pag-ibig. At palagi natin itong nakikita at nadarama, hindi lamang sa kilig na ating nararamdaman kapag tayo nakakakita ng mga taong nagmamahalan, kundi mismo kapag tayo pinanahanan na ng Espiritong ito. Kaya kung meron mang dapat mangyari sa ating mga pagdiriwang at paghahanda, ay ang matanggap natin ang Espiritu ng dumalaw na Panginoon, ma-recognize natin siya sa lahat ng sandali ng ating buhay dahil siya'y palaging sumasa atin. Kaya nga siya'y tinawag na Emmanuel dahil kapiling natin ang Diyos na ito na nagtataglay ng Espiritu ng pag-ibig, katotohanan at buhay. Kaya sinasabi ng unang pagbasa na para bang ang presensya ng Diyos ay parang parang spring, tagsibol, na kung saan ang mga bagay na nawala na ng dahon parang patay ay nagbumukadkad uli, nagsisimulang umusbong ang mga dahon at bulaklak nito dahil tagsibol. Ganon din ang nangyayari sa atin. Parang nabubuhayan, sumisibol muli ang pag-ibig ng Diyos tuwing tayo'y makakakita ng taong totoong nagmamahal sa Diyos. Kaya ito mga kapatid, ang mabuting balitang nais iwan sa atin sa ika-6 na gabing ito ng ating mga pagdiriwang na sana'y palagi nating ma-recognize ang presensya ng Diyos sa gitna natin at tanggapin yan siya ng buong buo. Dahil ang dahilan kung bakit si Maria ay taglay at ang sanggol na ito ay naging totoong bukas siya na walang reservation sa balita na anghel at mabuting balita na siya'y magiging ina ng tagapagligtas. Ito rin ang hamon sa bawat isa sa atin na tanggapin ng buong buo si Jesucristo sa ating puso, sa ating mga tahanan at mga pamilya, sapagkat siya ang magbubuo sa atin upang pamugaran tayo ng kanyang pag-ibig at buhay na parang patuloy ang pagbunga at pagsibol ng magagandang bagay. At dahil dito mga kapatid, patuloy tayo magpasalamat sa Diyos sa pagdiriwang at pag-aalay na ito
ng banal na misa ng Panginoon.